itong conversion story ni Snooki Serna. Dahil balak niya na siya ay mag-akay ng iglesia patungo sa simbahang Katoliko. Ngunit baliktad ang resulta na siya ang mag-akay, siya ang nadala. In the process ng friendship namin, na nalaman ko na iglesia sila. Kami yung inaakay niya kasi nasa siya noon charismatic movement. Sabi namin, kami ay kontento na sa kinaaniba naming relihiyon na ang Iglesia ni Cristo. Yan. Alam niyo, isa sa mga dipinsa ng mga miyembro ng INC para di na matangay galing sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo, kontento na kami. Imagine, ang sikat na artistang si Snooki Serna, naghahangad na akayin ang isang pamilyang INC tungo sa pananampalatayang Katoliko. Ngunit sa halip na sila ay maakay sa simbahang Katoliko, ang tunay na Iglesia ni Cristo, siya mismo ang nadala at napaanib sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo. So dito mga kapatid, ipinakita lamang ng pangyayari sa buhay na itong conversion story ni Snooki Serna na hindi sapat ang mabuting hangarin o ang personal na karisma kung kulang naman ang malalim na kaalaman at matibay na pag-unawa sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Ang pananampalataya ay hindi nakaugat sa katotohanan, ay madali talagang matangay sa ibang aral kahit pa sa aral na tatag lamang ng tao. Kaya't napakahalaga talaga mga mahal na kapatid ang patuloy na pag-aral sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Paggabay ng Santa Iglesia Katolika sa bawat mga miyembro at paninindigan at isabuhay ang turo upang hindi ang umaakay ang siyang maligaw sa ibang landas sa siktang tatag lamang ng tao. Ngayon, ano ang sabi sa inaakay niya? Kontento na daw sila. Kontento na sa kinaaniba naming relihiyon na ang Iglesia ni Cristo nga. Yan. Kontento na sila sa inaaniba nilang relihiyon. Mga mahal na kapatid, ang pahayag na kontento na sila sa pagiging Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo ay hindi ito sapat na batayan para sabihin nasa katotohanan ang kanilang paniniwala. Bakit? Dahil alam nyo, marami ang kontento sa relihiyon dahil sa kaugalian, dahil sa emosyon, mga kaibigan, o takot sa pagbabago. Hindi nangangahulugan ito mga mahal na kapatid na nasa tamang aral na sila. Dahil hindi ito ang batayan na ang pagkakontinto sa inaniban mo ay tunay na. Ang artista na si Snooki Serna ay malinaw na halimbawa. Ang layuning mag-akay ay nauwi na siya ang naakay. Ibig sabihin, ang pagiging kontento ay hindi garantiya ng pagiging tama. Kung tunay na matibay ang doktrina, hindi dapat natitinag sa pag-usisa at paghahambing sa pamamagitan ng pananampalataya, kasaysayan, Biblia, at ang kasaysayan ng tunay na iglesia, di ba? Dagdag pa rito, ang Iglesia ni Cristo, alam nyo ba? Ang Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo ay kadalasang gumagamit sa linyang kontento na kami. Yung linya na yan na kontento na kami bilang panangga laban sa kritikal na pagsusuri. Ngunit ang pananampalatayang Kristiyano ay panawagan sa katotohanan. Hindi ito sa comfort zone. Di ba? Kontento versus tama. Ang katotohanan ay nasusubok, hindi iniiwasan. Ang tunay na pananampalataya
ay handang sumagot, magpaliwanag at magtuwid ayon sa Biblia at kasaysayan. Yun ang mabasa sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 21. Subukin ninyo ang lahat. Panghawakan ninyo ang mabuti. Ang problema lang, nemo that code non habit. Hindi ka makapagbigay sa mga bagay na wala ka. Yun ang problema. Sinubukan ni Snooki Serna na mangakay. Pero paano niya maakay kung wala siyang alam sa pananampalatayang Katoliko? Hindi rooted ang kanyang pananampalataya. Kaya, madali siyang natangay. Ituloy natin. Doon siya nagkaroon ng question sa kanyang isip. Ba't ako doubtful ako, kayo hindi? After 4 years, Yun. Dahil sinabi ng mga INC na inaakay niya, kontento na kami, yun talaga ang kanilang panangga para di basta madala sa ibang sekta. No, kontento na kami. At hindi, ulitin ko, hindi batayan ang pagiging kontento dahil maraming mga kontento na sa inaniba nila, pero nasa siktang tatag lamang ng tao. At hindi ilang mga kapatid na si Snooki Serna naakit talaga sa panlabas na kaayusan, pati na sa disiplina ng pamilyang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Na kanyang inaakay sana ang kanilang pagkakaisa, yung malinaw na pamumuhay, yung sinabing kontento na sa buhay, ay, alam nyo, madaling humatak yan ng damdamin. Lalo na kung ang tumitingin ay may loob na pag-aalinlangan sa pananampalataya. Di ba? Pero, dapat natin linawin mga kapatid, ang pagiging kontento sa pamumuhay ay hindi automatikong patunay na nasa katotohanan ng doktrina o tamang iglesia. Maraming organisasyon ang may disiplina, may kaayusan, ngunit hindi lahat ang nasa tamang aral at tunay na iglesia. Dito magiging malinaw ang ugat ng problema mga kapatid. Ang umaakay ay may pagdududa sa sariling panindigan. So, imbis na katotohanan ng aral ang suriin, ang panlabas na buhay ang nagiging batayan niya. Kapag mahina ang pag-unawa sa doktrina sa pananampalatayang Katoliko, abay, madali talagang mapantay ang kapayapaan at lalo na yung katotohanan. So nakita natin batay sa conversion story na ito na si Snooki Serna, nakita ni Snooki Serna yung anyo sa pamumuhay, hindi yung lalim. Ang lalim ng katotohanan sa tunay na iglesia. Ang tunay na pananampalataya ay hindi sinusukat kung gaano kakontento ang isang pamilya, kundi kung gaano katapat at buo ang aral na kanilang pinanghawakan. Nasa tunay ba ito na iglesia? Kapag ang umaakay ay mismo nanghihina sa paninindigan, abay natural na lamang na siya ang daling matangay nito. Hindi ang inaakay, siya ang nadala. Di ba? Oo. Yon ang istorya sa buhay ni Snooki Serna.